ito po yung presentation ko sa PRC9 lab para sa POS data schema with payroll monitoring. So, start po muna tayo dito sa database schema, yung mga tables, kung ilan yung tables na ginamit ko. So, 12 po yung total niya. So, kinuha ko lang po yung POS na tables dun sa PDF na nakuha ko po sa PDF na sinend nyo po. And then, nagdagdag lang po ako ng attendance, payroll, deduction, bonuses. And then, dito naman po sa diagram natin, so, makikita naman po natin dito, kapag walang arrow, meaning may, 1 yun, single. And then, kapag may arrow naman is many siya. So, hindi ko na siya nilagyan ng note na single siya, and then many, 1 to many, ganun. Or 1 to 1, kasi makikita naman natin sa arrow. So, categories, 1 categories, wala siyang arrow, can have many products. And then, sale item. So, products can have many quantity. So, marami siyang magiging sale items. And then, one sales can have many sales item. Parang product din siya, madaming quantity mabebenta. Iisang product lang yun. And then, dito sa payment naman, so, isang sales, madaming kinds of payment. And then, customer ID. So, meron ditong customer. So, isang customer, madaming sales, madami siyang pwedeng bilhin. And then, employee. So, siya yung parent dito. Proceed tayo dito sa payroll, saka inventory. Ito sa product. So, one kind of product can have many inventory kasi madami siyang quantity. And then, employee can spectate or investigate kung ilan pa ba yung mga product na nandoon sa inventory. Okay, employees can check the products, kung ilan pa ba yung mga products nila. So, madami yun. Kaya many. And then, ito, arrow yan. Dito ko lang kasi in-edit. So, one employee can have many paycheck, ganon, payroll. And then, ginawa ko siyang parent dito para maiwasan yung data redundancy kasi kung gagawin pa natin dito is gagawin nating parent to para dito sa payroll, and then gagawin natin gagamitin natin yung bonus ID para dito sa payroll. So, para magiging redundant na siya, paulit-ulit na lang na lalagay dito yung mga ID and then yung mga information nila. So, isa na lang ang ginamit ko, yung employee. And then yan, kapag pinindot natin si employee, makikita natin kapag pinindot natin yung employee ID, makikita natin yung deduction date, yung bonuses, and then yung supplies, iisa lang to, nakahiwalay talaga. And then, itong MySQL script, so, try natin siya. Gagawa akong panibagong database, pero nagawa ko na siya before. Try natin kung gagana tong mga script na ginawa natin. So, yan, tatry natin siya sa SAMP, sa shell. MySQL, uroot. Dapat ilagay ko to ata sa script. Pero, create database.
sabihin ko ng post na val. Post n. Post n na lang yan. So, use natin si post n. Use post n. And then, i-paste natin dito yung kinopy-paste natin kanina. So, yan. And then, ito naman, try natin yung customer. So, ito parent ata tong customer kasi wala siyang wala siyang foreign key. Yan, okay daw. And then, ito. Employee. So, ginawa muna natin yung mga tables. Sale item. So, dito is dalawa yung foreign key natin. Yung sales, tsaka products. So, makikita din natin yung sa diagram. Nakita natin kanina na dalawa nga yung foreign key natin. Okay na ba yung sa sales? Wait. Wait, kulang siya. Kulang siya nitong foreign key. Copy. Paste natin dito. Okay. Attendance. Payroll. Check lang natin kung nagwo-work lahat ba. Kapag pini-space lang natin. And then, bonuses. Yeah. Show tables pala yun. So, ayan. Makita natin yung laman ng post n natin. And then, try natin mag-open ng nalito ako kanina. Try natin mag-open ng table such as bonuses.
So, nakakonekta to kay employee. Yan, employee ID. That's all. Thank you.